Hello mga kapuso, mga kapatid, mga kaibigan, mga kapitbahay, mga kababayan. Andito tayo ngayon sa The Hague, Netherlands para pa naman makibahagi dito po sa pagtitipon ng mga Pilipino dito. Alam nyo ang dahilan kung bakit maraming Pinoy dito at isa na ako. Nakabook ko kasi sila, kami, ahead of time para pumunta rito kaugnay nga po nung confirmation of charges dapat ngayon nang maikinaso kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang nangyari, hindi po natuloy, cancel, di ba? So anong gagawin mo dun sa mga binook mo? Hindi mo pwede i-cancel kundi pupuntahan mo na. Kaya andito tayo ngayon mga kaibigan, ano? Sa paligid ko nakikita nyo mga Pilipino. Andito yung parang exhibit ng mga posters ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, mga kaibigan. Ayan o. Dali i-flip ko lang yung camera para makita ninyo mga kaibigan, ano. Ayan. Ayan o. Kikita nyo naman, no? Ang dami, di ba? Andito ito sa isang park. Dito sa isang park, dito sa The Hague. Ayan o. Rodrigo Roa Duterte, the People's President. Kita nyo na? Eto, sari-sari ho yung mga posters dito na may larawan ng dating Pangulo. Not one of you should be denied of education and healthcare due to poverty. Ayan. Nariyan din ho yung Duterte siblings before politics. Dami. At siyempre mayroon yung green ribbon at maliit po na bandila ng Pilipinas. Nakalagay ko lahat ng mga posters na ito, mga kaibigan, ho? Dito po sa gitna ng park. Kita niyo naman kung paano ko-organize yung mga Pinoy, ano ha? Ayan ho. If guarding the young makes us fools in the eyes, then fools will be no remorse, no lies. Ayan mga kaibigan, ho? Mga posters ng dating Pangulong Duterte. Hi sir, how are you? You live here? You're from here? With my wife Noah, we came from the UK. You're from the UK, so your wife is a Filipina, yeah? Yes. You mean, Hello, I'm from UK as well, Oh, you're from but I live in London. And right. you, where was in UK? Newcastle, near Newcastle. Oh, Newcastle. County Durham. Candido. So, what do you think of Duterte? I like him. You like him? Yes. Your wife, where is she from the Philippines? She's from, she lived in Manila, but okay. her family moved to Gigara. And then, back That's to where I am, in Tuguegarao. Gigara. Tuguegarao, yeah. So she's a Ilocano, yeah? Yep. See? Yep. Yeah. That's Her what her that's mother and father live there now. that's what I've been saying. It doesn't matter if you are Ilocano, because Marcos is Ilocano and you are pro Duterte. Yep. Yep. But thank you, yeah, thank you for coming here. No Yeah. problem. Thanks, Yes. thanks. Yeah. My support. Yeah, thank you very much. Thank you. Ayan mga kaibigan. Kita niyo naman si dating Pangulo. Ayan o. Oh, itong si Manang from Germany. Yes, I'm from Germany. Saan po kayo sa Pilipinas? Cagayan de Oro. Cagayan de Oro, ayan o. Nakita-kita kami kaninang umaga doon. Nilibre nila ako sa taxi. Punta rito sa park. Punta ka doon nung nagbili ata siya ng tinapay yung kapatid ko. Ay, ganun po. Sige po, kaya. Ayan. Kita nyo, dami mga Pinoy dito, mga kaibigan. Ayun. Sa isang park po ito, very organized, mga kaibigan. Sari-sari ho yung mga posters dito ng dating Pangulo. O, ganyan yan, ha. Cancelled ho kasi yung ano. Cancelled yung confirmation of charges now. Supposed to be, should be today, yun na. Yung tatlo. Pero cancelled. So, ayun, ha. Ayan. Ayan. Ayan ho yung stage nila, mga kaibigan.
Ayan. Dumadami na yung mga Pinoy dito. Unti-unti nang nagdadatingan. Unti nang nagdadatingan, no? Oy, kaya, kumusta? Saan kayo galing? Davao. Pero dito kayo sa Europe? Saan sa Europe? Yeah, sa UK. Saan sa UK? London. Saan sa London? Patingkali ako. Saan doon? Sa East London, Poplar. Sa Park, magkapit-bahay pala tayo. Upton Park. Upton Park, oh, malapit. Kailan kayo dito? Nung Sunday kami, sila siya kahapon. Okay, kahapon din na ako. Ito, dumadami na ho mga kaibigan. Nakalive sa Radyo Pilipino UK ho. Okay. Musta? Dumadami na. Thank you. Dumadami na yung mga kababayan natin dito, mga kaibigan. Ayan, tingnan natin yung stage, ho. Free FPRRD, bring him home. Ayan, ayan. Tingnan na natin yung ano. Ano yung ginagawa niyo doon? Ba't may nakapila dito? Nagbalik sana ko, sir, ha? Hindi po, hi. Sa Radyo Pilipino yung kayo, kumusta kayo? Para saan itong mga to? Sa car. Sa car po, sir. Sir, baka manalo ka. Gusto mo na sticker sa phone? Hindi, mamaya po, babalik ako. Ay, wala na mamaya, sir. Pagkatapos ng live. QR code po ito sa website. Para saan yan? Website. Sige lang. It will give you more Mamaya, information balik ako. about I-live ko lang itong... former president po. Opo. Nakumanak po, ma'am. Sige, ma'am. Salamat kayo. Ayun. Alam niyo dito, meron sila dito, may mga kainan. Parang kami ganyan. May mga kainan. Don Trixie. Yes po. Thank you. Si Buddy sa Radyo Pilipino UK, pwede kayo ma-interview? Radyo Pilipino. UK. Based in UK. Radyo Pilipino UK. Pilipino. Yeah, based in UK. So, okay. Ma'am, ilang issues lang ho. Ano po yung reasons na na-cancel ho yung confirmation of charges dun sa Pangulo, dating Pangulo? Mayroon kasing hinain na motion si Attorney Kaufman, abogado, kinatawan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para ikilatisin siya kung siya po ay maaari pang tumindig bilang akusado dahil nga mayroon na po siyang problema. Posible yung kanyang kaisipan ay hindi na nasa tamang katinuan para maintindihan ang mga charges laban sa kanya. So habang kinikilatis siya, suspendido pa muna ang trial. Pero sa inyo pong tingin, ma'am, ano po yung talagang sitwasyon ng kalusugan ni dating Pangulo? Si dating Pangulo ay 80 years old. Yeah. So, may normal na, of course, yung pag tumatanda, may normal na naubos yung memory. Pero kung mayroong dahilan para magsabi ng ganito si Attorney Kaufman, ito, ayon dun sa kanyang motion, ay base sa pagkikilatis ng mga dalubhasa. Kasi posibleng hindi outwardly makikita, ngunit nadidetermine na mayroon na pong issues sa kanyang pag-iisip. Ma'am, are you allowed to divulge the nation that willing to host the former president na nabanggit ni VP Sara kamakailan lang? Hindi ko rin po alam. Hindi rin niya alam. Ang pamilya lang po ang nakakaalam. Panghuli, yung ginagawa nilang investigasyon sa Senado at Kamara, ano hong nakikita ninyo roon? Well, ganito lang po yun eh. Unang-una, ang Kamara, ang legislature, ay hindi po mahuuman yan. So, ang purpose ng kanilang pagdidinig ay para makagawa ng mga batas at o kaya kilatisin yung mga existent na batas kung ito ay sapat pa. Yeah. Kung wala po itong ibubunga na batas, ano yung point ng lahat ng ito? Ang problema rin kasi is ang ating mga Kamara, ang legislature, may tendency na
mag-astang hudikatura. Correct. Meron pang pagkukontempt. Although nasa power nila yon sa ilalim ng saligang batas, hindi pa rin tama na nalilin lang o niisip ng ordinaryong mamamayan na mayroon silang karapatan magparusa. Tama. Ang pwede lang nilang gawin ay mag-impose ng disiplina para pumupunta ang kanilang mga saksi at may order during the inquiry. So, yung problema is nakikita natin may ibang mga mamamayan tayo na hindi na nila nakikita ang diferensya ng pagdidinig sa hukuman at pagdidinig sa kamara. Ang ginagawa na lang natin is, ang kailangan po natin maintindihan is, pagdidinig na ito para gumawa ng batas o hilatisin ang batas, pero kung mayroong ma-reveal doon, maaaring isumite ito bilang ebidensya sa kahit anumang paratang later on. Correct. O isusumite lahat ng proceedings sa ombudsman para sila ang mag-conduct ng investigation. So ano yung purpose nito? For sensational, for publicity, for grandstanding. Maliban lang posible yung kay si Senator Marcoleta kasi Correct. dahil abogado, alam niya yung purpose. Correct. Yeah, so absolutely. nakikita natin na angkop yung kanyang pagdidinig. Kaninang umaga lang may away-away na sila, Ayan di ba? na naman. Dahil nga, may ibang mga senador na kahit sila, nag-aasta silang hukom. Absolutely, ma'am. So, matagal na po natin sinasabi yan, lalong-lalo na sa House, pagka may Quadcom, o ayan din sila din po, ay nagko-conduct ng sarili ng inquiry. Pero ano po ang value nun? Lastly, ma'am, yung direction ho ng Senate Blue Ribbon Committee, ano tingin nyo ron? May direction ba o... Ngayon na wala po ngayon na hindi na po head si Senator Marcoleta, nakikita natin na, well, iba na po yung agenda at syempre iba talaga pag abogado. So nakikita natin kahit dun sa pagtatanong, minsan hindi nasa tamang order o kaya nakakalito. Yung Senate President, di ba? Hindi siya maingat, nagpapahayag, nagbibigay ng statement Isa pa yun, na tama po kayo dun sa term na ginamit yung hindi siya maingat. Palibhasa, siya po ay sanay na politiko. Bihasang politiko, pero iba po. Pag nagsasalita ka at ang pananalita mo ay kukol sa batas. So, mahirap naman yung ganyang ka-broad yung interpretation Tama na po. naaayon lang sa opinion niya. Tama po. Ma'am Trixie, thank you ha. Salamat po, salamat po. Yan si Attorney Trixie, mga kaibigan. Dating ring opisyal ng Marcos administration, pero pumalas na siya katulad po ng dating Executive Secretary Vic Rodriguez. Kumalas din ho. Ayan o. Ito yung mga kababayan natin. Unti-unti na dumadami dito sa isang park ito. Uy, may mga pagkain din dito. Oh. Ma'am, magkano po order? Ito, may mga kainan dito, mga kaibigan. Tingnan nyo naman. Napaka-organized na mga Pilipino talaga kahit sa ano. Kunti na mga dami. Okay lang po kayo yung video? Oo, hindi lang kami Ito, hindi kalakihan ho itong stage nila. Pero sapat na yan para ho sa sino mang gustong mag-perform. Ano? Malay mo, protehin siya pa siya. Protehin din. Pupunta yung mga kababayan natin dito saan mang bahagi ng Europa. Ayan o. Buti na lang, medyo umayon ho yung panahon ngayon, mga kaibigan. Kaninang umaga, medyo umambon dito. Dito sa Netherlands. Pero ngayon, maganda na ang sikat ng araw. Yung mga posters, mga nalan, ng Dating Pangulo, nakagamit kahit saan. Ito yung kanilang stage. Ito yung ating mga kababayan na patuloy ho na dumadami dito sa... Hi, Malcolm, how are you? Nice to see you. Yeah, you too, you too. How are you? Oy! Hey, how you Si doing? Ginoong all right? Malcolm Conlan. Conlan, correct. Yeah, really good to see you. Yeah, you too, welcome. Thanks, mate. Yeah, nice to see you. All right, thanks. Awesome to meet. Ayan mga kaibigan.
Ito yung mga posters, parang exhibit. Exhibit ng mga posters yung dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito yung yung kasagsagan sa Marawi. Nalala niyo pa? May mga picture pala dito ang dating Pangulo ng bata pa. Yung side prosecutor, mga kaibigan na. Ayun o. Yan lamang ho ang situationer sa mga sandaling ito na maibibigay ko po sa inyo. Mamaya babalik tayo dahil for sure magtatagal ho yung ating mga kababayan dito, mga kaibigan. Ma'am, saan kayo galing? Naka-live tayo sa Radyo Pilipino UK. Saan part ng Europe? Saan yung radio? Radyo Pilipino UK, nakabase sa London. Okay. I'm based in Chester. Sa Chester kayo? Opo. Kayo rin po? Dito lang sa Imauden. 30 Pero- minutes from here. Sinadya nyo talaga ito? Isa, Antwerpen. Hello ma'am, pahay naman. Sir, taga-asa ka, sir. Sa London po. May program sila kanina? Sino po? Dito? Wala. Hindi, kararating ko lang din po eh. Parang- Galing kami doon sa building ng ICC. may program sila Lumipat doon. kami dito, hindi ko po alam. Diyan sa labas lang ako. Hanggang kailan kayo May rito? gagawin siguro sila just today. Yes. Yan, mga dumadami. Thank you po, thank you. Dumadami yung mga kababayan natin na pupunta ko rito sa park. Mga kaibigan, para makiisa dito. Balik ako sa inyo mamaya. Dahil tiyak na maghapon ho itong event na ito. Dito po sa The Hague, dito sa Netherlands. So, babalik tayo maya-maya lamang. Bye for now, folks. Have a good one.